ang bisa ng ating panalangin. Dumarating sa ating lahat ang pagkakataon na kinakailangang humingi tayo ng tulong sa Diyos para sa ating kinahaharap na problema. Kadalasan nga ay kapag hindi na natin alam ang ating gagawin, o di kaya ay kung hindi na natin makayang gawa ng paraan ang ating suliranin. Kung ang ating problema ay napakabigat na at tila wala nang solusyon. Kahit nga sa ating mga hindi nasanay na tumawag sa Diyos, biglang natututong manalangin. Tayong mga dating bulag sa paniniwalang may Diyos, bigla na lang napaniniwala na may Diyos. Minsan nga may kaakibat pang pangako na parang nanunumpa sa Diyos. Mapagbigyan lang ang ating kahilingan. Sa lahat ng ito, sa lahat ng ating ipinagdarasal, hindi nga ba't ang mahalaga sa atin ay ang kasagutan at mabuting tugon sa ating panalangin? Una pa man, napakahalaga na malaman muna natin kung may bisa ba ang ating panalangin. Sapagkat kung magkagayon na wala pala itong bisa, kahit ang ating paninikluhod sa Diyos, ano pa ang katuturan ng lahat ng mga ito? Kung para rin pala tayong kumakatok sa isang nakasarang pintuan na hindi dinidinig at pinagbubuksan ng nasa loob ng pintuan. Hindi nga ba nakapanghihina ito ng kalooban? Nagdudulot ng lalong kalungkutan at kawalang pag-asa. Oo nga't ang Diyos ay mabuti, makapangyarihan sa lahat. Subalit sa kanyang kabutihan ay nagsabi siya ng kanyang mga alituntunin. Mga utos na nais niyang tayo ay sumunod rito, kahit sa abot lang ng ating kakayanan. Sapagkat silip niya ang nilalaman ng ating puso, kung tayo nga ba ay gumagawa sa pagsisikap na makasunod. Kung sa atin bang nagagawang kasalanan ay may pagsadya. At dahil siya ay mabuti na nag-utos sa lahat na maging mapagpatawad, siya pa ba ang hindi magiging mapagpatawad? Hindi nga ba't bago pa niya hukuman noon ang Israel, nag-alok siya ng kaligtasan nila? Na sa mga mananampalataya at susunod sa kanyang anak ay makaliligtas mula sa paparating na noong ring labis na kapighatian na magaganap sa kanilang henerasyon. Nakasulat ito sa Matthew 23, verse 37 to 38. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Behold, your house is being left to you desolate. Ganito kasi kahalaga sa Diyos ang pananampalatayang may pagsunod, sapagkat sa bawat kanilang panalangin ay iniutos muna ang pagpapatawad sa kapwa, na maging malinis muna sila sa pamamagitan ng kanilang gawa ng pag-ibig sa kapwa. Sapagkat kung hindi, papaanong makikinig ang Diyos sa kanilang mga panalangin? Matthew 6, verse 14 to 15. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Sapagkat hindi makalalapit sa presensya ng Diyos ang sinumang namumuhi sa kanyang kapwa. Kaya papaanong mailalatag natin ang ating kahilingan ng panalangin kung gayong tayo ay hindi rin sumusunod sa Kanya? Alalahanin nating lagi na sa ganito ay tayo na sa ating sarili ang nagpapawalang bisa sa atin na ring panalangin. Noon pa man ay katwiran na ng Diyos ang ganito. Proverbs 15, verse 29. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. Gayon rin ang nasa John 9, verse 31. We know that God does not hear sinners. Sinners, sapagkat sumasadya nga sa kasalanan. But if anyone is God-fearing and does his will, he hears him. Sila nga noon pa na sumusunod sa Diyos ay itinuring na matuwid. Sa kanilang katuwiran ay nakikinig ang Diyos. Mga kapatid, ang bisa ng ating mga panalangin ay nakasalalay sa atin na ring pakikitungo sa Diyos. Kaya't kung nananatili tayo sa pagsisikap na gumawa sa pag-ibig sa ating kapwa, nagdudulot ito ng sa atin na ring katiyakan na ang Panginoon ay nakikinig sa atin. Bago pa natin hilingin sa panalangin, ay alam at batid na niya ang ating kahilingan. Sa ganito, ay nasa atin na ang kagalakan ng puso,
puno ng pagtitiwala na hindi niya tayo pababayaan. Kaya kapatid, ang paggawa sa kabutihan ng para sa kapwa ay ang bisa ng panalangin. Naniniwala ako sa noon pa man ay pangako na ng Diyos sa Biblia na sa bawat ating itinatanim ay may pag-ani. Kaya ang sagawang mabuti ay mabuti rin ang inaani. Galatians 6 verse 7. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Ephesians 6 verse 8. Knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. Gayon rin ang sagawang masama na umaani rin ng kasamaang nagagawa sa kanya. Proverbs 22 verse 8. Whoever sows injustice will reap calamity, and the rod of his fury will fail. Hindi nga ito parusa na galing sa Diyos. Ito ay resulta ng atin na ring sariling kagagawan at hindi galing sa Diyos sapagkat siya nga ay mapagpatawad. Katotohanang ang gawang masama sa kapwa ay nagdudulot ng kalumbayan sa ating pagkatao. Samantalang ang gawa ng mabuti sa kapwa ay kagalakan sa puso't kaluluwa. Makaranas man ang pasakit na nagagawa sa atin, kapayapaan pa rin sa ating puso. Ito ang sinabi sa Psalms 126 verse 5 to 6. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Kahit nga mula sa iba na nagtanim sa atin ng pasakit, mula sa ating itinanim ring pagpapatawad sa kanila, ay pag-ani ng kagalakan naman sa ating puso. Ito na nga ang pinakamabisang paraan upang masagot ang ating mga panalangin, ang ating gawa ng pag-ibig sa kapwa. Kaya kung tayo ay buong pagsisikap na sumusunod sa utos ng Diyos na pag-ibig sa kapwa, kadalasan nga ay hindi na kinakailangang manalangin pang lagi para sa paghingi, kundi panalangin na ng pasasalamat. Sapagkat hindi na nga sadyang dumarating ang sa atin ay mga kalumbayan. Sapagkat sa bawat ating pagsunod na itinatanim ay nagbubunga ito ng kabutihang mga pagpapala sa ating buhay. Sa makatuwid, batid na ng Diyos ang ating kagustuhan bago pa ang ating panalangin. Kaya't pagpapala ang sa Kanya na ay nagmumula. Ito ang nakakamit ng Kanyang mga anak. Sakali mang makaranas ng kapighati ang dulot ng mga taong sa atin ay gumagawa ng masama, sapagkat batid ng Diyos na sa atin ay paghihirap, siya na ating Panginoon ay tapat na mag-aalis rin sa atin mula sa kalumbayang ating kinalalagyan. Sapagkat laging magdudulot ng kabutihan sa ating buhay ang atin ring mga itinatanim na gawa ng mabuti sa kapwa. Ito ay ang bisa hindi lang ng ating panalangin, kundi bisa ng ating para sa tunay na magandang buhay. Kapiling na ngayon ang Panginoon sa Kanyang kaharian magpakailanman. Kaya kapatid, nakakatakot kung ang ating ginagawa ay kabaligtaran ng lahat ng ito.